So, como está mga patatas? And we are back. Yung napapansin nyo is andito ako sa isang server na tinatawag na Solara SMP. Ang Solara SMP nga pala, dito yung mga content creators na nag-stream. Especially yung may-ari ng server no, which is si Ate Hamimiko. Na kung saan is ilalagay ko yung mga link nila na YouTube nila and dito sa description. And probably, active na rin pala ako sa pag-stream sa TikTok. Ngayon, probably hininto ko muna ang pag-stream dahil ayun, gusto kong bumalik sa pag-YouTube. Malapit na tayo mag 300. Nice. And kung nakita nyo, which is big jump itong. Probably andito na kasi kami sa kanya-kanyang mega base. So, early that season is ginawa nga pala namin is nagkuhan muna kami ng mga starter base and mabalik pala tayo dito sa agenda natin, which is eto nga pala yung humongous na kinan ko ever so far, which is umabot tayo ng almost 1 month sa pagdidig ng konto, which is ang gagawin ko dito is related siya sa anime, which is ang Dr. Stone na Ishigami Village, which is nagkaroon tayo custom mountain dito, isolated mountain. So ngayon is pero meron na rin tayong plano about sa mga farms, and yan, meron tayong dalawang gagawing farms, which is ang kelp farm and ang bago ngayong season na to, which is ang Creek Night, which is ang resin farm na wala pang nagawa dito ever. So para sa sabi na lang natin sa Solara SMP, yan, i-drain ko muna yung mga existed water and almost gigibain ko muna tong kahit ilang layer na yan. So papagandahin muna natin yan bago tayo mag-build ng custom mountain o isolated mountain dahil wala pa tayo na-build sa creative. And yun, so meron na rin pala ako about niya pala sa part kapatatas. Kung gusto nyo or okay, kung gusto nyo mga farms, automatic farms, and punta tayo sa Discord link ko, and as soon as possible nagagawan ko siya sa pinaka-maximize na kaya kong i-build or something, sobrang efficient siya, parang ganun. So probably etong mga to, itong gagawin kong kelp farm, which is eto pa lang yung maliit na version siya. So papakita ko lang sa inyo. So ito yung ating i-build ng mega base natin, dahil ito nga palang kelp farm na to, hindi lang kelp farm. So probably ito ay isang XP farm na kung saan is magge-generate ang kelp. So recyclable part siya ng kwan dito. Pag naluto yung kelp into dried kelp is auto-crafter niya into kelp block, and pupunta sa pinaka-fuel, and yung fuel na yon ang magiging source of fuel niya. Yun nga. So ano ba? So, ang kanyan is probably may stock yung XP dito sa mga smoker. So dyan tayo magkukuha ng XP, and probably yung mga sobrang kelp is itatrade natin dito into emerald. So napaka efficient niya kung naiisip nyo lang naisip ko. So probably eto yung pangalawa nating farm na ilalagay natin dito sa mega base natin, which is ang eto yung pinakabagong mob o kaya ginawa natin na resin farm. Yan yung mabalik tayo which is siguro ita-timelapse ko lang tong pagde-drain natin ng existed water dito sa ating mega base, and papagandahin na lang natin ito. Let's go. Time lapse.
So yun mga patatas, pansamantala ko munang tinigil yung ating pag-timelapse dahil pinayagan na nga tayo ng may-ari ng server na to na gumamit ng TNT dope, pero pang mine lang, hindi siya pang mine ng diamonds and pang wow creeper. And yun, back to one topic. Ayun, so pinayagan tayo ng owner ng server na to, which is si Ate Hami, na pwedeng gamitin ng TNT dupe for dito sa mga base or something. Ayun, di related sa ores or sa netherite. So napaka laking tulong na ito, which is eto yung schematics na pala ako. Ang schematics na pala to ay galing kay Aiden, so credit sa'yo Aiden. So sa pagbigay ng schematics o paghiram, so ang gagawin ko na lang dito sa schematics na to, which is etong schematics na to, is dadalawa yung so gagawin natin yan, triple or sasakupin natin tong area natin ng TNT mining. So para isang straight na lang siya. And yun, siguro la-live stream ko to on TikTok. So follow me sa TikTok, ChipPH. So i-gather ko pa yung debris na yan and all that shit na material. So i-build ko pa on creative pala para lahat ng resources makuha ko agad. Yun. So bago nga pala tayo rin magtapos dito sa episode na to, which is kung naaalala timelapse, which is yung resin clams farm, and yung isa doon, yung kelp farm, pero wag mo nang isipin yan dahil di pa masyadong efficient masyado. So meron pa akong gagawin dyan, pero mabalik tayo dito sa isang to dahil ito is nag-produce ng pwedeng i-profit, which is pwedeng itinda talaga sa shop dahil wala pa nga. And which is ganito na yung gather nating resin bricks. And ito nga pala yung another smelting area natin, which is pang resin clamp rin talaga, pero tignan nyo naman. And ang nakuha ko nga pala doon sa isang claim ng resin farm na storage ko is, which is 24 shulker box ng resin clamp. So napaka efficient. Yun nga lang, doon na rin pumupunto na napaka-lags or bumababa yung FPS ko. So probably hindi ko mapapakita yung paggawa or pag-harvest na ito dahil sobra yung 30 FPS na yan into mag-go 1 digit. So sobrang lags nga dahil kadaming crackings na ilalabas. And so yun nga, I hope na nag-enjoy kayo. So huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell para maging update kayo sa susunod ko na naman episode dito sa Solara, which is event na rin pala. So malalaman nyo nga pala yung event na yon, which is pag nag-upload si Ate Hami. And ayoko muna pangunahan siya na i-public yung event na yun. So see ya and goodbye mga patatas.